Alam na itong gagawin natin ay something symbolical siya ng something that already happened. May mga nagpa-water baptism kasi na wala pa kay Kristo, as pa-water baptism sila. Ito ay symbolical na what happened. Si Jesus Christ mismo ay nagpa-water baptism. Wala siyang kasalanan si Kristo, pero it is part of his, sabi ng mga Bible commentators, it is part of Jesus Christ numbering yung kanyang sarili sa atin ng mga tao. Kanyang mga, sabi niya, firstborn among the dead. Siya yung unang nabuhay. Kumbaga, siya yung pinakaulo, pinaka-head natin. So ngayon, may babasahin akong passage sa inyo at I invite you again to na-practice na natin, pero hindi natin gagawin yung ganoon. Babasahin ko lang siya to remind us of what's happening here, or what has happened, that what will happen here ay isimbolo niya kung ano yung nangyari. Basahin ko tong Romans chapter 6 verse 1 to 6. Sabi dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung kasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Another passage ay matagpuan sa may Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 beginning at verse 1 hanggang verse 4. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya, makakahati sa kanyang kawarapin. These are the promises. And lastly, itong sa may Colossians 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng sarili para sa atin, ang kanyang sarili para sa atin. So yun yung nangyayari dito, no? Hindi ito yung paraan ng kaligtasan. May certain denomination na nagtuturo na kailangan ng water baptism para maligtas. Hindi, kung siya, symbol siya ng kung ano nangyayari. Kasi kahit na water baptized ka, kung hindi man nangyari sa iyo yung sinisimbolo ng water baptism, walang kwenta yun. Still, we are still saved by faith. And yung water baptism ay pagpapakita in public. Kaya hindi siya nangyayaring secret. Dapat may witness kapag nangyayari ito. Para sabihin na ako'y tagasunod ni Kristo, I'm one with Christ. No? Yun siya. Kung siya, kumbaga sing-sing, nagpapaalala na kung anong ginawa ng Diyos, kung anong nangyari sa atin nung tayo na nampalataya kay Kristo. So yung water baptize natin, tatlo kayo? Sama sa 1, 2, 3, 4. Saan na nakasali? Ala, kasali na! Grabe na naman! Grabe na, nag-prepare na siya! Balik ka mo na, baptize ako saan? Ayan! Grabe na!